Isa sa mga pangunahing problema ng ating mga magsasaka ay kung saan nila ibabagsak ang kanilang mga naaani. Pero sa pakikipagtulungan ng isa sa pinakamalaking chain of shopping malls sa Pilipinas, nagkaroon ng lugar kung saan pwedeng maibenta ng ating mga magsasaka ang kanilang mga produkto. Ako si Pinky Webb at ito ang bagong season ng Business Matters, where doing good is good business. Dito sa Puerto Princesa City, Palawan, maagang nagtitipon-tipon ang mga losyang. Sila ang mga miyembro ng Local Organization System and Natural Gardening o mas kilala bilang losyang. Samahan ng mga magsasaka at manggugulay ng Barangay Inagawan, Puerto Princesa. Proud nga raw silang maging losyang. Sa katunayan, 10 sa kanilang miyembro ang naging farmer trainees ng Kabalikat sa Kabuhayan o KSK Market Linkage Program ng pinakamalaking conglomerate sa bansa. Nung mapabilang po kami sa KSK, nagkaroon po ng training. Gumawa kami ng mga compost, tapos nagtanim din po kami. Dumami po yung nagiging harvest namin. Matapos ang training, nagtayo na rin sila ng sarili nilang communal garden, kasama ang iba pang trainees ng KSK. Mula sa maliit na lupa lamang, lumawak na sa halos 1 ektarya ang kanilang KSK Communal Garden. Ang goal lang na talaga nitong program ay makapag-provide ng pagkain sa bawat pamilya ng magsasaka. And then lumawak na ito hanggat sa mabigyan sila ng opportunities na makapagnegosyo. Ginagawa natin sila ng market linkage na kung saan itong mga farmers ay nabibigyan ng opportunity na makapagbenta ng kanilang mga produce sa ating mga supermarkets. Sigurado po kami sa buyer. Hindi po katulad ng dati na napakahirap namin nung wala pa yung kadiwa na yan. Pag nag-harvest kami, kinabukasan po ng madaling araw, ibibiyahe po namin yan papunta ng bayan para doon namin ibenta. Ngayon po, mag-harvest kami ngayong umaga, may oras ang dating nila. Ang lahat ng kanilang naaaning gulay, ibinebenta ng losyang sa kadiwa, na siya namang nagbebenta nito sa Sunday market ng isa sa pinakamalaking chain of shopping malls sa Pilipinas. Dito namin nakilala ang pamilya nila Lane. Napakaganda po kasi una, meron na kaming avenue to sell yung aming mga products. Pangalawa, it's a captured market. Hindi na namin kailangan magpupunta-punta kung saan-saan para magbenta. Dati ring farmer trainees ng Kabalikat sa Kabuhayan o KSK ang pamilya nila Lane. Ang programa nga raw ang naging daan para magkaroon sila ng pwesto sa SM Sunday Market. Hindi nga raw iisipin na 6 na taon lang ang nakararaan, hindi pa marunong magtanim ang kanilang buong pamilya. Wala po kaming background sa farming kasi po ang aming dating business is events venue and catering. Pero nung nag-hit ang pandemic, nawala po lahat yon. And so, since malaking family po kami, nag-isip po kaming mag-asawa, paano natin pakakainin itong maraming anak natin kung wala na tayong business. Dahil sa pandemya, nagsimula ng backyard garden ang mag-asawa sa kanilang bahay sa San Pedro, Puerto Princesa City. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang paglago ng kanilang urban farm. Nahahappy kami pag nakikita mo na yung mga halaman mo na may bunga, ikaw yung pumipitas, ikaw yung nag-harvest ng eggs. Sa webinars unang nag-aral ang mag-asawa sa pagtatanim, hanggang sa napasama na sila at ang kanilang 2 anak sa programang KSK, kung saan nabigyan din sila ng hands-on training sa urban farming. Doon kami tuturuan kung ano yung mga dapat naming gawin. Mayroon kami mga sariling plot, magpe-prepare kami ng mga plants. Naging daan din daw ito para lalong mapalalim ang bonding ng kanilang buong pamilya. Natutuwa kami kasi nagkaroon na talaga ng bagong pananaw ang aming mga anak pagdating sa agrikultura at saka yung pagdating sa hard labor and perseverance.
Mahirap po siya pero nakakatuwa rin at the same time. Since nagkaroon po ako ng sense of responsibility na naging positive po yung effect niya sa akin, emotionally pati mentally po. Patuloy nga raw sa pagsusumikap ang pamilya ni Lane para makabangon mula sa epekto ng pandemya. Sa tulong ng kanilang urban farm at sa oportunidad na ibinigay ng SM Sunday Market. Nakikita raw nila ang patuloy na paglago ng kanilang family farm. Kami ay talagang nagpapasalamat at napakalaking tulong po nitong binigay ng SM Foundation at ng City Agriculture sa amin na makasama po kami dyan sa Sunday Market. At the same time, nakakatulong din po kami sa mga tao dito sa aming community kasi ang pagtitinda po namin doon ay direct sa kanila. So yung aming presyo ay sakto lang sa farm to market na presyo. Pinag-iigi pa yung ating pag-link sa mga markets ng mga farmers na na-train dati. Tinitignan kung sino talaga ang may kakayahan at may gustong makapag-supply sa ating mga markets. Saka natin kinokonekta sa ating mga malls and markets para makapagnegosyo at lumaki pa yung kanilang business as farmers. Paldo Malalana, makakatulong sa magsasaka pa. Bigat, dami! Tulad ng advokasya ng Iron PH na tulungan ng ating mga magsasaka tuwing running events. Mas maraming mga magsasaka ang ating maabot sa pamamagitan ng AgriRun PH takbo para sa mga magsasaka. Nagaganapin sa Central Park, Philinvest City, Alabang sa August 23. More runners. More help for our farmers. Dahil mas marami tayong mabibili na gulay at ipapamigay ng libre. Sulit na sulit! Kaya register na sa AgriRun PH takbo para sa magsasaka. Pumaldo ka na, siguradong nakatulong ka pa. At may bonus pang Finihers towel if you register now. Kaya tara na iRunners, huwag nang magpapahuli. Bawat araw, may dinadala ang isa sa sikat na loaf brand na ito na higit pa sa pagkain. Dala nila ang pagmamalasakit. Tumutulong sa pamilyang nangangailangan. Umaalalay sa batang nag-aaral. Umaabot sa komunidad na kailangan ng gabay. Dahil ang bawat komunidad na inaalagaan, bahagi ng bayang pinagyayaman. Ang tinapay ay isa sa mga hindi mawawala sa tahanan ng pamilyang Pilipino. Pero bukod sa paborito natin itong kainin, ang isang tinapay nakapagpapabago rin daw ng maraming buhay. Kung tinapay lamang ang pag-uusapan, hindi magpapahuli dyan ang isa sa pinakasikat na loaf bread brand na ito. So Gardenia started actually in Singapore and in 1997, dinala siya dito sa Philippines. And in 1998, fully operational na yung Gardenia. Nasa 6,000 tinapay kada oras ang kayang gawin sa kanilang factory. So it is a world-class bread manufacturing facility. Kaya ito sisigurado na untouched by human hands yung ating mga produkto. Para sa ating mga certified tito at tita dyan, isang throwback na marahil ang salitang gardenia dahil madalas ito sa mga educational tour. Sabi nga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape dahil para sa kumpanyang ito, walang problema ang hindi kayang solusyonan. Mayroon silang 3 klasifikasyon ng programang naglalayong makatulong sa iba't ibang muka ng Pilipino. Meron na tayong mahigit kumulang na 80 benepisyaryo na regularly nakaka-receive kada linggo ng supply ng tinapay. And bukod pa dito yung mga iba't ibang sektor na natutulungan natin sa tulong of course ng mga partners natin na organizations like mga Philippine Red Cross, kasundaluhan, mga foundations. Isa sa benepisyaryo nito ay ang Tuloy Foundation Incorporated, isang tahanan para sa mga inabandonang kabataan. Sa ngayon, nasa 170 na kabataang edad 8 hanggang 17 ang nasa pangangalaga nila. We have been supported by Gardenia not only by bread, by even other products, and even some
financial help. Yung Daily Bread Donation Program, actually ito yung kauna-unahang programa ni Gardenia noong 2000, way back 2000 pa, kung saan naglalayon tayong magpagmahagi ng tinapay sa iba't ibang komunidad para magkaroon ng wastong at sapat na nutrisyon yung iba't ibang komunidad, lalo na yung kapos sa access sa pagkain. I pray for you every day, for your family, and our kids know that. No, very, very appreciative and grateful. We cannot thank them enough. Isa rin ang LC Gatchas Village sa Muntinlupa City sa mga benepisyaryo ng Daily Bread Donation Program. Isa itong pasilidad ng DSWD para sa mga may intellectual at developmental disabilities. Meron po silang mga arts and crafts, no? Meron po silang paper mache, maagaling din po silang mag-painting, beads making, foot spa, massage. Regular ding nagpapadala ang isa sa pinakasikat na bread brand ng tinapay sa kanilang tanggapan. Ang isa pang programa ng kumpanya ay ang Gardenia Nutrition Assistance Program na naglalayong mapakain ang mga estudyante. Isa na riyan ang Mamplasan Elementary School sa Laguna. Nagbibigay po sila ng tinapay sa mga bata. Pagka nag-text po sila or nag-call na mag-pick up po ng tinapay sa warehouse po, agad naman po kami nagpipick up po doon. Then, pag po nandito na po sa school, binibigyan po namin lahat po ng ating mga beneficiaries na bata po. Pagdating naman sa sakuna at mga kalamidad, handa at mabilis din na tumutulong ang kumpanya sa iba't ibang mga komunidad at organisasyon. Mas marami pang buhay ang gustong maabot ng kumpanya sa pamamagitan ng iba pa nitong programa katulad ng Baking and Beyond programs. So yung una na dyan, meron tayong school Nutri-Tour kung saan pumupunta tayo sa iba't ibang eskwelahan. Kasama at katulong ang ating mga registered in-house nutritionists. Yung Train the Trainers program naman natin, ito ay para sa mga barangay nutrition scholars sa iba't ibang barangay. And then yung corporate wellness natin, targeted naman ito sa mga iba't ibang empleyado sa iba't ibang kumpanya na kung saan ang ating mga nutritionists din ay nag-o-offer ng nutrition counseling, nutrition assessment at ginagabayan kung ano nga ba at paano nga ba nila ma-maintain ang kanilang healthy diet, self-care. Nais ding bigyang importansya ng isa sa sikat na bread brand na ito ang Kalikasan sa pamamagitan ng kanilang Going Green programs. So meron tayo ditong mga school share donation, plastic collection, tree planting activities, and of course, nag-a-adapt na rin tayo sa mga renewable energy. So meron tayong mga use of solar panels, and of course, we make sure na efficient technologies yung ginagamit natin. Nakikipagtulungan din sila sa mga grupong nangangalaga sa kapaligiran. One of the objectives of this organization is that, of course, to care for the environment. And of course, one of those is that for us to teach the student proper care of the environment by means of number one, segregation. Matapos isegregate at malinis ang mga naipong plastic, saka naman ito kokolektahin ng grupo ng kumpanya. Kasi let's face the fact, ang hirap i-dispose ng plastic. So, thank you to Gardenia kasi they have such kind of program. Ang Paralang Quezon Hill Elementary School sa Baguio City ay isa sa nangangailangan ng mga upuan. Considering pa yung mga weather elements, talagang nabukbok yung mga chairs. Then, dumating sa point na as in wala nang natira na pwedeng gagamitin na upuan para sa klase ko. Yan, at sa klase din ng iba. Very grateful kami, syempre, kasi in times of distress, nandyan sila na dumating na unexpected namin na mag-grant agad yung request kasi ang daming schools na nag-request din. Tapos kami yung nabihiyaan ng Gardenia. Hindi natatapos ang kwento at samahan sa huling hiwa ng tinapay. Dahil sa bawat tinapay na naibabahagi, may mga Pilipinong muling bumabangon. Sabi nga, ang tunay na sustansya ay hindi lamang para sa katawan, kundi para din sa komunidad, kalikasan, at sa pag-asang ipapasa pa natin sa susunod pang henerasyon. Gardenia is committed to enriching lives. Patuloy kaming tutulong kahit saan, kahit kailan, maaasahan nyo kami, and we will make sure that Gardenia is always ready to serve. Thank you, Gardenia!
Paldo malala na, makakatulong sa magsasaka pa. Bigat, dami! Tulad ng advokasya ng Iron PH na tulungan ng ating mga magsasaka tuwing running events. Mas maraming mga magsasaka ang ating maabot sa pamamagitan ng AgriRun PH takbo para sa mga magsasaka. Nagaganapin sa Central Park, Philinvest City, Alabang sa August 23. More runners. More help for our farmers. Dahil mas marami tayong mabibili na gulay at ipapamigay ng libre. Sulit na sulit! Kaya register na sa AgriRun PH takbo para sa magsasaka. Pumaldo ka na, siguradong nakatulong ka pa. At may bonus pang Finihers towel if you register now. Kaya tara na iRunners, huwag nang magpapahuli. Paldo malala na, makakatulong sa magsasaka pa. Bigat, dami! Tulad ng advokasya ng Iron PH na tulungan ng ating mga magsasaka tuwing running events. Mas maraming mga magsasaka ang ating maabot sa pamamagitan ng AgriRun PH takbo para sa mga magsasaka. Nagaganapin sa Central Park, Philinvest City, Alabang sa August 23. More runners. More help for our farmers. Dahil mas marami tayong mabibili na gulay at ipapamigay ng libre. Sulit na sulit! Kaya register na sa AgriRun PH takbo para sa magsasaka. Pumaldo ka na, siguradong nakatulong ka pa. At may bonus pang Finihers towel if you register now. Kaya tara na iRunners, huwag nang magpapahuli. Tagpo sila bilang dalawang scholar na may iisang pangarap. At habang magkasabay silang naghirap at nag-aral, doon din unti-unting sumibol ang pagmamahal. Ngayon, hindi lang matagumpay ang bawat isa sa kani-kanilang larangan, matagumpay din sila bilang mag-asawang magkasama sa buhay na sabay nilang binuo. Yan ang kwento ni King at Steph Kuahaw. Sa dalawang magkaibang bayan sa Laguna, may dalawang batang lumaking tila itinadhana ang kwento ng buhay. Ang mag-asawang sina King at Steph Kuahaw, parehong pinalaking naniniwala na ang edukasyon ang pinakamahalagang maipapamana ng isang magulang. Parehong nangarap at parehong hinamon ng pagsubok, dala ng kakulangan sa pinansyal. Pag private school kasi kailangan mo talaga na makabayad ng tuition fee bago ka makapag-take ng exam. So na-encounter ko na nasa labas na lang ako ng room, nag-aantay lang na matapos mag-exam yung iba kong classmates. Tumigil ako ng 1 year. Medyo napaghinaan ng loob kasi parang hindi na clear yung future. Feeling ko parang namulat na ako sa kahirapan. As in, parang tumiyak na agad ako. Iba ako dun sa ibang bata na sila, hindi nila kailangan problemahin yun. And yet ako, andun ako sa labas na nakakahiya. Dahil sa paghina ng kabuhayan ng kani-kanyang mga pamilya, unti-unti ring dumami ang mga sakripisyong kailangan nilang harapin. Elementary days ko, okay yung buhay in general. Maganda yung work ni father until na medyo nagkaroon ng struggle dahil sa work niya. Kaya nag-decide din yung family, yung father ko na pahintuin muna ako ng high school. Kapag periodical exam, hindi ako papasok kasi hindi kami bayad, so hindi ako pwede mag-exam. Malungkot kasi parang nag-effort naman ako for the whole year, pero just because of a final exam na yun, baka hindi ako, kasi graduation yun, grade 6 eh. Pero sa gitna ng kahirapan, may isang bagay na hindi nila kailanman binitawan. Ang pag-asang balang araw, mababago rin ang takbo ng kanilang buhay. Fourth year high school, so itong time kasi na to dapat naghahanap ka na ng kung saan ka mag-aaral, ng college. And then one time, yung sabi ng advisor namin, pipili ng mga kukuha ng SM scholarship application. So I think that's one way na ginawa ng Diyos na to open up an opportunity for me. Nag-exam, nag-interview, then pumasa naman dun sa scholarship. Nag-take ako, ganyan. Lahat ng scholarships na pwede ko. So, isa yung SM Foundation Scholarship. Finally, ito na, meron ng sagot na hindi na poproblemahin yung tuition fee. Hindi lang nito binuksan ang pintuan ng kolehiyo,
binuksan din ito ang posibilidad ng isang mas magandang kinabukasan. I think the success ng programa ay kitang-kita sa bawat mag-aaral na dumaan dito sa scholarship na ito. Patuloy din yung suporta ng C Family sa programang ito. Nakikita nila kung paano nakakatulong hindi lamang dun sa scholar, kundi sa pamilya at sa susunod pang mga pamilya ng mga batang ito. SM Foundation kasi, malaking bagay na bukod sa free tuition na is meron pang monthly allowance. Yung allowance na yon was able to support me sa mga pangailangan sa college. Being an SM Scholar, may exclusive access kami to MOA, to IMAX. May free movie. So parang it gives us parang pride na, hey, I'm not poor. Para kina King at Steph, ang scholarship na nagbigay sa kanila ng pag-asang makapagtapos ng pag-aaral, ang siya ring naging simula ng isang pangakong mag-isang dibdib at haharap sa buhay ng magkasama. Nagkakilala kami during the General Assembly sa SM Foundation. Nasa isang school kami. So, nagtutulungan kami dun sa mga na-encounter namin in life because we have the same situation in life. Naalala ko, nagko-compute kami ng grades kasi meron kaming GPA na kailangan ma-reach to maintain the scholarship. So, nagsusupport kami sa isa't isa para matapos namin yung scholarship. Si Julius and Steph, naalala ko dati, nag-aantayan ng grades yan, dalawang yan. So, maganda ba yung grades mo? Parang ganyan. Ngayon that they are very successful in their careers, tuwang-tuwa kami for them. Sa bawat tagumpay ng isang scholar, hindi lamang isang pamilya ang nabibigyan ng pag-asa, kundi isang komunidad ang nabibigyang inspirasyong mangarap at magtagumpay. Hindi importante kung ano yung situation na meron ka ngayon or circumstance. As long as may nakikita kang light dun sa tunnel, you need to persevere and finish that goal. Kailangan tuloy lang. Kahit merong worries, hindi doon matatapos yung buhay. Kailangan talagang gumising, pumasok. Ituloy lang. And see hanggang saan aabot yung perseverance. Paldo Malalana, makakatulong sa magsasaka pa. Bigat, dami! Tulad ng advokasya ng Iron PH na tulungan ng ating mga magsasaka tuwing running events. Mas maraming mga magsasaka ang ating maabot sa pamamagitan ng AgriRun PH takbo para sa mga magsasaka. Nagaganapin sa Central Park, Philinvest City, Alabang sa August 23. More runners. More help for our farmers. Dahil mas marami tayong mabibili na gulay at ipapamigay ng libre. Sulit na sulit! Kaya register na sa AgriRun PH takbo para sa magsasaka. Pumaldo ka na, siguradong nakatulong ka pa. At may bonus pang Finihers towel if you register now. Kaya tara na iRunners, huwag nang magpapahuli. Mula sa kabuhayan, sa agrikultura, hanggang sa edukasyon, iisa ang mensahe. May pag-asa at oportunidad para sa bawat Pilipino. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong mga comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.